Isang mapagpalang araw mga kapatid. Sabi nga sa mga talata ng unang Pedro 3:15, sa halip si Kristo ang gawing Panginoon ng inyong puso, lagi kayong maging handa pagtanggol ang inyong pananampalataya sa sino mang magtatanong tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Kung ang pananampalataya ko lang, ngayon na lang bahala, walang problema. Pero ibang usapan na kung ang Panginoong Hesus, ngayon na lang bahala. Sinasabi mo na sa Hebreo nakasulat ang pangalan ng anak ng Diyos at hindi Hesus ang kanyang pangalan. Sa makatuwid, ibig sabihin, ibang tao ang aming sinasamba. Kahit paano naman may tama ka. May tama ka nga. Totoong sa Hebreo nakasulat ang lumang tipan. Ngunit ang isalin nito kasama ang bagong tipan, isinulat ito sa wikang Grego. Bakit? Dahil nung panahong yon, ang Grego ang pangunahing wika ng mundo. Tulad ng pagiging Ingles sa panahon ngayon. Ito rin ang international na wika na ginagamit. Bukod dito, ang mga tao nung panahon ng Panginoon ay pangunahing nagsasalita ng Aramaic na malapit sa Hebreo at Greek. Dahil sa pagbabago ng wika, nagkaroon din ng iba't ibang paraan ng pagsulat at pagbigkas ng pangalan ng Panginoon. Sa Hebreo, binibigkas ito Yeshua. O ano ba ang tamang bigkas dito? Sa Aramaic, ang bigkas nito ay Yeshua. Sa Grego, binibigkas itong ang hirap bigkasin. Ikaw na ang bumigkas. Dahil walang tunog ang SH sa Grego, naging S ito. Sa Latin, binibigkas itong Jesus mula sa anyong Grego. Sa kanlurang wika, Jesus, nang dumating ang letrang J sa mga wikang kanluranin, ito ang naging anyo. Nagbago ba ang pangalan? Ang pagbabago ng wika ay hindi nangangahulugang nagbago ang katotohanan. Ang Hesus sa ating wika ngayon, ang Yoshua sa Hebreo at Aramaic, at Jesus sa Greek, iisa lang. Ang bawat wika ay may sariling paraan ng pagsalin ng kanya-kanyang pangalan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na nagbago na ang kahulugan o ang katotohanan ng Panginoon. Mas mahalaga ba ang tamang pagbigkas o ang tamang pananampalataya? Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay magkakaroon tayo ng buhay. Sabi ng Juan 20:31. Ngunit ang mga ito'y isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Kanya ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ano man ang wika, iisa lang ang Panginoon natin. Si Jesus, si Yeshua, si Jesus, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sabi ng mga gawa 4:12, at walang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang tayo ay maligtas kundi ang pangalan ni Jesus. At sabi ng Pilipos 2:9-11, kaya't siya itinaas ng Diyos sa pinakamataas na dako at ibinigay at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod. Para mas madaling maunawaan, pahabol na halimbawa ko na lang sa iyo. Kung may dala kang itlog habang papunta ka ng Hilaga, habang nasa Bulacan ka pa, ang tawag sa dala mo ay itlog. Ngunit pagkatawid mo ng tulay papuntang Pampanga o Tarlac,
Ang tawag dito ay ibon. Nagkaroon ba ng pakpak ang dala mong itlog? Siyempre hindi. Isa pang halimbawa para hindi naman nag-iisa. Sa Mindanao, ang salitang langgam ay nangangahulugang ibon. Ngunit nang dumating ako sa Luzon, ang salitang langgam ay gumagapang. Nagbago ba ang kahulugan? Hindi. Nagbago lang ang katawagan. Ganito rin ang pangalan ng Panginoon. Ano mang tawag natin sa Kanya, sa iba't ibang wika, iisa pa rin siya, ang ating tagapagligtas. This is your preaching barista, once again, na nagpapaalala na ang buhay ay walang kabuluhan kung hiwalay ka sa Diyos. Diyos mabalos. Adios.